105. Sila pang duwa. Thumbs na yun. 19. 119. So, 105. O 119. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na yung napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong mga kapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay sa himpilang ito ng New Gen FM. Live po tayo from Bulan, Sorsogon, Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng Panginoon. Sa lahat po ng naabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, saan man po kayo dako na lugar naroon mga kapatid, dyan po sa Ticao Island, sa Samar, sa Masbate at dyan po sa Kapul, sa mga coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal barangay na sakop ng Matnog at Santa Magdalena, maging dyan po sa Magallanes. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa atin pong programa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Praise God. Ako po muli si Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Kasama ko po si Brother Rimar, Brother Aljon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa atin po technical side. DG Box, salamat po sa inyo pong pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan na pinangangasiwaan ng ating pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare. Pastora Maricar, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At sa tatlong congregation, dyan po sa congregation ng UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Amen. Praise God. At salamat sa Diyos sa tagumpay ng atin pong gawaing pagsamba kahapon ng linggo. Salamat sa pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, amen, tungkol sa lahat ng atin pong mga pinag-aaralan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog at Manurabi, magandang umaga po. Maging dyan po sa Barangay Oriental. Amen. Sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. At sa atin pong Facebook Live viewers, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Amen. Praise God. Good morning, Brother Andy Orozco. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And si Sir Melbert Karungoy, magandang umaga po sir. Atin pong evangelist Sir Mel Karungoy, magandang umaga po sir. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And Sister Erlenda Peruelo, magandang umaga po. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Praise the Lord. Amen. At narito po ang aking pong mga kasama para sa inyo po ay bumati, Brother Raymar and Brother Aljun. Good morning po. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati po sa lahat ng mga viewers at listeners ng si Jesus ang buhay na pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din sa lahat ng mga kapatiran sa tatlong congregation ng Bulan, sa Iquirino, Magsaysay at Santa Remedios. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa.
At pagbati din po sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Zone 7, sa Hipulye family, kila Brother Rigor at Ate Shirel Hipulye. Good morning po sa inyo dyan at maging kay Tatay Boy Dere na walang sawang nakikinig sa kanyang radio araw-araw, mga kapatid. Pagpalain ka po ng ating Panginoon sa iyong walang sawang pagsuporta at pakikinig ng mga salita ng Diyos sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. And also sa lahat ng mga kapatiran sa Barangay Aquino, sa Gotis family, good morning po, at maging sa Guyal family at Asuela family, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon, at maging sa lugar ng Santa Remedios, sa Goliana family and sa Soledad family, Isiha family, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, Brother Aljun. Praise the Lord, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Panginoon. Binabati natin ang lahat ng kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa, maging ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Aguinaldo, sa Pilahio family, amen, sa Reyes family, pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon, at lahat ng listener dyan sa coastal area, sa Cabarawan, Sagrada at Osmeña, and Biton, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Patuloy natin na pakinggan ang mga salita ng Panginoon na maghahatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid, at salamat sa Diyos sa lahat ng mga radio listeners na ngayon ay time team na at walang sawang nakikinig ng atin pong programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Thank you very much po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Nawa patuloy lang natin pakinggan at unawain ang mga salita ng Diyos na atin pong ipinapangaral sa programang ito. Amen. And Sister Helen Detera, Sister Cheryl Murata, magandang umaga din po sa inyo. And Sister Divine Spilaguyal, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At sa lahat ng mga manunood pa, pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Excuse me. Tayo po ay magpapatuloy sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Amen. Sa atin pong pagtatalakay, simulan po natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sabayan niyo po kami, mga kapatid, sa atin pong pagtatalakay, at hayaan natin na hipuin ng Diyos ang ating mga puso at ang ating pong mga isipan. Tayo po ay manalangin sa ating pagpapasimula. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa bagay na ito, sa oras na ito, Panginoon. Minsan pa kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan po kami, O Diyos, lalo na ang amin pong mga taga-subaybay, mga nakikinig, mga nanunood. Hipuin mo ang kanilang mga puso at isipan. Pagkaluban po ang bawat isa ng karunungan, kaunawaan sa mga salita mong aming pakikinggan at pag-aaralan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y aming maunawaan at maintindihan, at magkaroon kami ng hangarin na ito'y masunod, Panginoon, sapagkat walang bagay na sinalita mo na ikasasama namin. Panginoon, pagpalain mo ang aming pakikinig. I declare healing, protection, peace, and financial blessing sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan. Thank you very much, Lord. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Sister Laura Gumban, good morning. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, tayo po ay magbukas ng salita ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo. Excuse me. Dito po sa Hebrews chapter 4 verse 12. Amen. Praise God. Ganito po ang atin pong mababasa. Hebrews 4 verse 12, pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso.
at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita sa pamagitan ni Apostol Pablo. Salamat sa Diyos, mga kapatid, sa pagkakataong ito na tayo ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ang atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Mga kapatid, hindi lingid sa atin pong mga kaalaman, whether we like it or not, tanggapin man natin o hindi, na mas epektibo ang salita ng Diyos kapag ito ay ini-apply sa buhay ng tao. Mga kapatid, na kung meron man tayong dapat mas pag-aralan sa mundong ito, maliban sa secular na pag-aaral sa paaralan, mga kapatid, walang iba kundi ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang nito babaguhin ang kaisipan natin, maging ang puso at pagkatao natin ay kayang baguhin ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. At ito ay bumabaon, mga kapatid, hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan. At ito ang maganda, madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya ang salita ng Diyos sa buhay mo, kapatid at kaibigan, ito po ay napakahalagang pag-aralan. Ang sabi ng Panginoon, "My people perish because of lack of knowledge." Kapag kulang ka sa kaalaman, diyan ka madalas napapahamak. At ang mga taong naluloko, yung mga taong walang alam. Yung mga tao na dadaya, yun yung mga taong walang alam. 2 bagay lang po yan. Mga kapatid, kung ginusto mong dayain ka, o kaya naman kulang ang kaalaman mo kaya nadaya ka or naluko ka. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay na walang hanggan at ang ating pagkatao. Kaya kung meron man tayong dapat tawag dito, pinaka sisiguro natin sa buhay na ito, yun ay ang mga bagay na pang-espiritual na ang kapakinabangan nito ay buhay na walang hanggan. Kaya dito natin makikita kung ano ba ang papel na ginagampanan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kasi may mga tao na ang lagi nilang sinasabi, Biblia lamang yan, papel lamang yan, or may iba pa na nagsasabi, libro lamang yan na inyong mga pinag-aaralan. Libro na ginawa lamang ng tao. Yes, ito po ay gawa ng tao. Kasi ang tao lamang po ang may kapasidad para mag-imprinta. Ang tao lang ang may kapasidad para mag-bookbinding. Ang tao lang ang may kapasidad para mag-cover at maggumawa ng mga papel. Ganun pa man, sa production, yes, ang tao. Pero yung content, hindi po galing sa tao yun. Yung content ng aklat, hindi po galing sa tao yun. Ang Biblia, hindi po yan kagaya ng libro sa paaralan na kapag natapos ang 1 taon ng pag-aaral mo, hindi na, kumbaga, another naman. Ang Biblia, hindi. Tandaan natin, ilang libo po ang nakalipas bago ito na isulat, mga kapatid. Pero hanggang ngayon, napaka-epektibo pa po ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya lang naman ito hindi mo nararanasan sa buhay mo kasi hindi mo pinapahalagahan, binabaliwala mo. Pangalawa, hindi mo pinaniniwalaan. Pangatlo, mga kapatid, amen, ayaw mong paniwalaan at meron kang gustong paniwalaan. Kaya hindi mo talaga ito personal na mararanasan. Pero kung iyong bubuksan ang iyong puso at isipan habang ikaw, kapatid at kaibigan, nakikinig ngayon sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayon,
magkakaroon ito ng direct effect sa buhay mo, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mga kapatid. Sa English translation, the Word of God is quick and powerful. Mabisa ito. Ibig sabihin, proven na po ito, mga kapatid, na salita ng Panginoon. Kahit ang inyong lingkod, proven po na sa aking karanasan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dito tayo binabago ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Psalms 119 verse 105, pakinggan po natin ang sinasabi. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya ang salita ng Diyos, kung ito'y atin pong paniniwalaan at sasampalatayanan, ito po ay magbibigay sa atin ng ilaw at direksyon, mga kapatid, na sa bawat pagtahak natin, sa bawat desisyon na gagawin natin sa buhay na ito, kung tayo po ay inspired by the Word of God, lahat ng lakad natin, ito po ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. At tandaan natin, ang Panginoong Hesus lamang po ang mayroong salita ng buhay at siya po ang katotohanan. Mamaya madadaanan natin yan, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ay nagsisilbing liwanag at gabay sa atin pong mga buhay. Liwanag at nagbibigay din ito ng tamang direksyon, mga kapatid. Dahil sa buhay na ito, kapag nagkamali ka ng direksyon na tatahakin mo, walang hanggan mo yang pagsisisihan sa buhay mo. Dahil dalawa lamang po ang direksyon ng buhay, mga kapatid, ng tao. Dahil dalawa lamang po ang patutunguhan ng tao pagkatapos ng kamatayan dito sa lupa. Pagkatapos na ang tao mamatay, dalawa lamang po ang lugar na na pwede niyang pupuntahan. Buhay na wala hanggan o buhay na punong-puno ng pagdurusa at kapahamakan. Kung hindi langit, impyerno. Dalawa lamang po yan na lugar na pupuntahan ng tao. Kaya kapag nagkamali ka ng direksyon na tatahakin mo sa buhay na ito habang nabubuhay ka, pwedeng walang hanggan mo yung pagsisisihan at pagdudusahan sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay susunod sa utos ng Panginoon, sa liwanag ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kapag ito ay iyong susundan at susundin ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga masasabi natin na lahat ng bagay na ating mga pinagpagalan, lahat ng mga bagay na ating mga ginagawa na labas sa kalooban ng Diyos, ito ay magiging walang kabuluhan lamang. Sapagkat nagiging makabuluhan lamang po ang ating mga ginagawa kapag ito po ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon, ito po ay naaayon sa sanlibutan. Mga kapatid, kung ang ginagawa mo ay hindi kalooban ng Diyos, ibig sabihin, yan po ay naaayon sa sanlibutan. Makasanlibutang pamamaraan, makasanlibutang sistema, makasanlibutang kaisipan, makasanlibutang gawain, mga kapatid. At alam natin ang dulo niyan, kapahamakan at kaparusahan sa impyerno. Pero kapag ang ating susundin at kikilalanin sa buhay natin ang salita ng Panginoong Hesukristo, magsisilbi itong liwanag at gabay at magiging patnubay ng ating buhay na magiging tama ang tatahakin nating direksyon. Kaya kung gusto natin na maging makabuluhan ang lahat ng mga gagawin natin, na ito'y mapapakinabangan natin hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating, sampalatayanan natin at paniwalaan, yakapin natin ang katotohanan na ang salita ng Panginoon ang ating kailangan, hindi ang kung sino paman at ang sarili nating pamamaraan. Mga kapatid, Ikalawang Timoteo 3:16, pakinggan natin ang sinasabi
ng Biblia. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa Amen. pagtuturo, sa Praise God. pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Amen. Mga kapatid, so nakita natin na ang lahat ng mga kasulatan, ang kapakinabangan nito ay para tayo ay turuan. Mga kapatid, i-rebuke tayo sapagat alam natin na marami tayong mga maling desisyon o mga bagay na nagagawa na mga mali sa buhay natin. Kaya ang gamot sa maling ginagawa, sawayin. Mga kapatid, kapag hindi nasaway ang maling gawain, yan po ay magiging habit natin hanggang sa hindi natin namamalayan o mawala na yung guilt sa puso natin. Yun ang problema kapag ang ginagawa mo wala ka ng guilt na nararamdaman o konsensya, mga kapatid, mapanganib po yan. Kaya kapatid at kaibigan, kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, wala pong lihim na hindi malalantad dahil walang lihim sa mata ng Diyos. Kaya pati lahat ng mga natatago mong kasalanan ay nakikita po yan ng Diyos. Lihim man yan, mga kapatid, ulantad, alam ng Diyos yung ating mga ginagawa, mga kapatid. Dahil ang salita po mismo ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayon, yan po ang maghahayag ng mga maling gawain ng tao. Kaya yan din po ang dahilan kung bakit every time na may mga ganitong pangangaral sa programang itong si Jesus ang Buhay na Pag-asa, may mga panahon na parabang binabalatan tayo, parabang alam ng nangangaral ang buong pagkatao natin. Pero hindi naman talaga totoo na alam ng mga ngaral, mga kapatid. Dahil kagaya ngayon, nangangaral po ang inyong lingkod, hindi ko man po kayo nakikita. Naririnig niyo lamang po ang aking pong boses. Pero aminin natin sa hindi. May mga pagkakataon na akala natin may mga nagkukwento. May mga taong nagkukwento sa buhay natin. Dahil alam na alam pati yung mga lihim natin na ginagawa. Hindi po ganun po yun. Sapagat ang salita ng Diyos, ito po ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Yung tatlong bagay na yan, tuturuan ka, amen. At i-reproof ka, aayusin ka, at sasawayin ka para tayo ay matuto. Dahil ang sabi doon, sa ikatututo ng nasa katwiran. Kaya kung gusto mong matuto, tumanggap ka ng saway. Dahil ang mga taong hindi tumatanggap ng saway, sila yung mga taong napapahamak, mga kapatid. Kaya ito, na salita ng Panginoon, malaki po ang kapakinabangan nito. Kaya nga ang title ng pinag-aaralan natin, ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ano ba ang papel na ginagampanan nito? Malaki, mga kapatid. Kaya lang, hindi mo mararamdaman kung ano ang papel na ginagampanan ng salita ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo muna ito paniniwalaan at tatanggapin. Sapagkat nagkakaroon lamang po ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay ng tao kapag tinanggap muna ito ng tao sa kanyang buhay. Mga kapatid. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Lihiman, yung mga ginagawa mong lihim, ang salita ng Diyos ang maghahayag niyan, mga kapatid. Kaya yung mga lihim nating ginagawa, may mga ginagawa tayo na kahit yung asawa natin, kahit yung mga asa-asawa natin, mga kapatid natin, mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, katrabaho, mga magulang, hindi nila alam kung anong ginagawa natin sa lihim. Pero kapatid, alam ng Diyos yung ginagawa mo sa lihim. Walang lihim na hindi malalantad. Yung kasalanan na palihim mong ginagawa,
hayag po yan sa harapan ng Panginoon. Kaya kapag dumating ang panahon, nahaharap ka na sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga lihim mo, ipakikita ng Diyos yan sa iyo mismo. Para wala kang maidahilan at wala kang maitago. Pero kung simulan natin ang buhay natin ng pagyakap sa katotohanan na walang iba kundi ang salita ng Panginoong Hesus lamang. Galatia 3:24, pakinggan natin ang sinasabi, mga kapatid. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. So ang kautusan, ito yung naging tagapaghatid sa atin kay Kristo, mga kapatid. So ang salita ng Diyos, ito yung ang dulo ng patuloy na pakikinig o pag-aaral ng salita ng Diyos sa buhay natin para ihatid tayo kay Kristo. Kaya wala po kaming ibang ipinangangaral sa programang ito kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus lamang. Mga kapatid, hindi kami nangangaral, mga kapatid, ng panibagong relihiyon, panibagong sekta at denominasyon. Ang dami na pong relihiyon sa Pilipinas. Dadagdagan pa ba natin? Marami nga nag-aaway sa relihiyon. Bakit pa natin dadagdagan yan? Pag-aralan na lang natin ang Panginoong Hesukristo. Dahil siya lang naman talaga ang kailangan natin. Wala nang iba. Mga kapatid. Praise God. Sa relihiyon, ang dami pang mga maling aral dyan. Mga kapatid, may mga relihiyon na nangangaral, may anghel. May huling sugo na anghel. May huling sugo na propeta. Iba-iba ang kanilang mga claim. May anak ng Diyos. May apo ng Diyos. Iba-iba ang kanilang mga claim. Pero kung ang Panginoong Hesus ang pag-aralan natin, mga kapatid, doon lang magkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus mismo sa sarili niya. John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Amen. Si Jesus po mismo nagsabi niyan, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Si Jesus lamang po ang may salita ng buhay. Si Jesus lamang po ang may salita ng katotohanan. Si Jesus lamang po ang tanging daan na dapat nating lakaran. Wala na pong iba. Ito ang tanong, mga kapatid. Kung si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan at ang buhay, kailangan pa ba natin ng apostol at kailangan pa ba natin ng anghel para lang ituro sa atin ng daan? Mga kapatid, kailangan pa ba natin ng self-proclaim na tao na magsasabi, ako isang propeta, ako isang huling sugo? Kailangan pa ba natin ng huling sugo? Kailangan pa ba natin ng anghel na huling sugo? Kailangan pa ba natin ng propeta na huling sugo? Mga kapatid, dahil sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bakit pa natin kailangan ng tao na magsasabi na siya ang daan, ang magsasabi na siya ang may katotohanan? Dapat tanggapin ang aral niya. Hindi na natin kailangan, mga kapatid. Dahil kay Kristo pa lang, kompleto na tayo. Kaya nga sabi niya Apostol Pablo, we are complete in Him. Kompleto tayo sa Panginoong Hesukristo. Gusto mo ng daan? Tamang daan? Huwag kang pumunta doon sa lumang daan. Kay Kristo ka pumunta at lumapit. Dahil siya ang tamang daan. Siya ang daan. Gusto mo ng katotohanan? Hindi mo kailangan ng ibang mga tawag dito, mga tao na magsasabi siya ang huling sugo, huling propeta, huling mga ngaral. Hindi po, mga kapatid. Amen. Si Jesus po ang katotohanan. Kaya hindi na natin kailangan ng ibang libro para sabihin na sila ang katotohanan at para masabi natin na may ibang katotohanan. Siya ang katotohanan, si Jesus ang katotohanan. Kaya kung may dumating man na magsasabi na katotohanan din sila, peke na yon, mga kapatid. Dahil isa lamang po ang katotohanan.
Isa lamang ang daan at isa lamang ang may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa panahon ngayon, ang dami mga naglipa ng mga nangangaral na nagkiklaim na sila yung tamang pagsasadyos, sila yung tamang grupo, sila yung tamang relihiyon, sila yung tamang sect at denomination. Mga kapatid, that's the reason why we are not preaching about sect and denomination in religion. We are preaching about Jesus Christ because Jesus Christ is the only one Savior. He is the way, the truth, and the life. Kailangan pa ba natin ng iba? Kailangan pa ba natin ng ibang tao na lalapit sa atin at magsasabi, ako yung sugo, ako yung propeta, ako yung huling sugo, ako yung huling propeta, ako yung huling mangangaral na dapat niyong pakinggan para daling kayo sa langit? Mga kapatid, wala pong ganito yun, mga kapatid. You cannot give something you don't have. Kung hindi mo pag-aari ang langit, huwag kang mangako ng langit. Mga kapatid. Kaya nga, ang aking ipinangangaral sa programang ito ay tungkol sa Panginoong Jesucristo kasi siya ang may-ari ng langit. Kaya nga, kung meron man tayong dadalhin sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, kung meron man tayong ipapakilala sa mga tao, walang iba kundi si Kristo. Kasi siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Mga kapatid, we cannot give something we don't have. Kung hindi natin pag-aari ang langit, huwag tayong mangako ng langit. Kaya doon sa mga nangangaral na lumapit kayo sa amin, pumasok kayo sa amin, mag-anim kayo sa amin kasi may buhay na wala hanggan dito. Bakit? Sa iyo ba langit? Sa inyo ba ang langit? Para sabihin nyo may buhay na wala hanggan dyan? So mga kapatid, hindi ako pwedeng mangako ng langit sa inyo. Dahil unang-una, isa rin ako sa nangangailangan ng langit. Kaya ang aking ipinangangaral sa mga tao, lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Maglingkod tayo sa Panginoong Jesucristo. Sumunod tayo sa utos ng Panginoong Jesucristo kasi siya lamang ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Wala pong tao na pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan sa kapwa niya tao. Mga kapatid, amen. Hindi natin, huwag tayong mangako kaya sa mga nangangaral, huwag tayong mangako ng langit kung hindi natin pag-aari ang langit. Tulungan natin ang mga tao na lumapit kay Kristo kasi si Kristo ang may buhay na walang hanggan at si Kristo lang, mga kapatid, ang tanging daan at katotohanan. Sa mga nangangaral, huwag kang magsabi na ikaw ang katotohanan dahil hindi ikaw, tao ka lang, mga kapatid. Isa kang tao na nangangailangan din ng katotohanan. Sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, tulungan natin ang mga tao na lumapit kay Kristo. Huwag natin tulungan ang mga tao na lumapit sa relihiyon at mag-anib sa relihiyon. Dahil ang relihiyon, walang silbi yan kung wala dyan ang katotohanan, mga kapatid. May mga tao kasi na ginagamit ang relihiyon para sa pansariling interes lamang at sa gawaing pampolitikal. Huwag natin gamitin ang salita ng Diyos sa mga walang kabuluhan. Kaya sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang aking pong katanungan, totoo ba na ginagamit kayo ng Diyos o kayo ang gumagamit sa Diyos sa pansarili niyong interes? Mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Romans chapter 10 verse 4, pakinggan natin ang sinasabi. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Si Kristo ang kinauuwian, mga kapatid, ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Wala pong relihiyon na kayang tuwirin ang tao. Walang relihiyon, walang sekta at denominasyon na kayang baguhin ang buhay ng tao. Tanging si Jesus lamang po ang kayang magbago ng buhay ng tao. At yan po ang papel ng salita ni Kristo sa buhay ng tao para baguhin ang mga maling kaisipan ng tao sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, amen. Praise God. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin at walang taong kayang baguhin ang kapwa niya. Si Kristo lamang po ang kayang magbago ng buhay ng tao, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon kasi kung meron mang dapat unang baguhin sa tao, hindi yung kanyang sarili, hindi yung kanyang katawan,
Kung meron mang dapat unang baguhin sa buhay ng tao, walang iba kundi ang puso at isip ng tao. Mga kapatid, at ang sabi doon sa key verse natin kanina, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip na at mga haka ng puso ng tao. Yan po ang salita ng Diyos ang dahilan kung bakit ang salita lamang ng Diyos ang kayang o ang pwedeng magbago sa buhay ng tao. Kaya sa mga magulang ngayon, kung kayo po ay mayroong anak na sakit sa iyong ulo, kailangan natin ang salita ng Diyos para sa kanilang buhay. Pero unahin natin yung sarili natin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 4 verse 4. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, amen. Hindi lamang tayo nabubuhay sa mga material na bagay. Kaya wag natin ubusin ang ating lakas, wag natin ubusin ang ating atensyon, wag natin ubusin ang ating oras sa mga material na bagay. Sapagkat ang material na bagay ay pansamantala lamang po yan. Ubusin natin ang ating, kung meron man tayong dapat paglaanan ng ating lakas, ng ating pong mga oras, walang iba kundi ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang mga material na bagay, yan po ay pansamantala lamang. Pero ang paglilingkod sa Diyos, yan po ay mapapakinabangan natin maging sa buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Luke chapter 11 verse 28, pakinggan natin. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Pagkatapos natin mapakinggan ang salita ng Diyos, hindi pa tayo mapalad na maituturing. Kapag nakikinig ka lang ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ka pa dyan ganap na magiging mapalad. Although, mabuti ang makinig. Pero mas magiging mapalad ka kapag pagkatapos mong makinig, ito ay iyong ginaganap. Dahil ang sabi ng Panginoon, bagkus lalong mapapalad. Amen. Ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kapag nakinig ka, mapalad ka. Pero mas lalo kang mapalad kapag pagkatapos mong makinig, sinusunod mo pa. Mga kapatid. Kasi magkakaroon lamang ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay ng tao kapag ito'y ating ginanap o sinunod. Kapag pinakikinggan pa lang natin, ang epekto pa lang nito sa atin ay hinihipo yung puso natin. Nauunawaan natin. Knowledge, mga kapatid, meron tayo. Pero yung wisdom, wala pa doon. Kasi wala ka pa sa pagsunod. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya kung gusto mong lalong mas mapalad, pagkatapos mong makinig, hangarin natin sa Diyos na ito'y ating ganapin. 1 Peter chapter 1 verse 25, pakinggan po natin. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Kapatid at kaibigan, paniwalaan mo man o hindi ang salita ng Panginoon, ito po ay mamamalagi magpakailanman. Kahit pansinin mo man ito o hindi, ito ay mamamalagi magpakailanman. Mga kapatid, tanggapin mo man o hindi, ito ay mamamalagi magpakailanman. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos kapag ito'y naipangaral, mga kapatid, kahit hindi ito pansinin ng mga tao, hindi ang Diyos apektado. Mga kapatid. Sapagkat kapag ang tao hindi sumunod sa utos ng Diyos, walang mababawas at mawawala sa Diyos. Pero kapag ang tao hindi sumunod sa Diyos,
malaki po ang mawawala sa tao. Yun ay ang kaluluwa mo doon sa impyerno, mga kapatid. Kaya, ang salita ng Diyos, ito po ay mamamalagi magpakailanman. Ilang taon man ang lumipas, ilang dekada man o ilang libo man ang lumipas, ito po ay very effective pa rin until now, mga kapatid. At maging sa mga susunod pang panahon, magpakailanman, ito po ay mamamalagi na salita ng Panginoon. Kaya kapatid at kaibigan, last verse na atin pong ipaglilingkod, Revelation 1:3, pakinggan natin ang sinasabi. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Amen. Mapalad ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad. So hindi ka lang dapat nagbabasa, dapat nakikinig ka rin. Hindi ka rin dapat nakikinig at nagbabasa, kundi sumusunod ka rin. May mga tao kasi na nagbabasa pero walang panahon makinig. Gusto lang nagpagbabasa, kaya lang ayaw makinig. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, nadadaya siya. At ang problema, hindi sumusunod. Mga kapatid, mas mainam na pagkatapos nating mabasa at pakinggan ang salita ng Panginoon, mas mainam sundin natin. Kagaya ngayon, binabasa natin ang salita ng Diyos at pinakikinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Ang sunod, mga kapatid, ay yung ating response sa kung ano ang nabasa natin at kung ano ang napakinggan natin, base sa pagkaunawa natin. Make sure na tamang pagkaunawa para maging tama ang pagsunod. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang papel na ginagampanan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya kapatid at kaibigan, kailangan mo ang salita ng Panginoong Hesukristo. Dahil siya lamang po ang may salita ng buhay. Siya lamang po, mga kapatid, ang mayroong salita ng katotohanan. Ibig sabihin, si Kristo lang ang ating pinaka-kailangan. Wala na pong iba. Huwag na tayong maniwala sa mga self-proclaim na mga tao na nangangaral na sila ang katotohanan, sila yung may daan, sila yung may tamang aral. Mga kapatid, wala na pong ibang tamang aral na tayong masusumpungan, kundi si Jesus lang na ipinagpatuloy ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, Galatia 1:8, kahimat kami o isang anghel man ang bumaba at mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral sa inyo ay itakwil. Kaya buo ang tiwala ni Apostol Pablo na siya at ang iba niyang kasamahan ng mga apostol, buo ang kanilang loob at tiwala sa Diyos na lahat ng kanilang mga ipinangangaral, ito po ay resulta ng kanilang pagsunod at bunga ng kanilang mga napakinggan na salita ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan ipinakikita mo at ipinakikilala mo po sa mga tao kung gaano kahalaga ang ginagampanang papel ng salita mo sa buhay ng bawat tao. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng hangarin na magbasa, makinig, at magsunod sa iyong mga salita na aming pong napakinggan. Pagpalain po, Panginoon, lahat ng mga nakinig, lahat ng mga nanood. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan upang kanilang lubos na maintindihan at maunawaan ang mga salita mong kanilang napakinggan. Help us to grow, Panginoon. Tulungan mo po kami na mas lalo pang yakapin ang katotohanan
galing sa iyo na ipinagpatuloy ng iyong mga apostol. Panginoon, I declare blessing, I declare healing sa may mga karamdaman, peace sa nagugulumihanan, and financial blessing sa nakakaranas ng kagipitan. Salamat po, ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan mo, Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa lahat ng mga radio listeners, sa atin pong mga Facebook Live viewers. Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. God bless you. Amen. And Sister Nanet, Sister Besonia, good morning. Brother Bernardo Sidugen, Sister Cristi Disoyo, JP Flores, good morning. Praise God, Sister Merna. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. And Sister Dalia Barreto Pidlawan, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Marlene Laudit, praise God. Sister Elena Burabo, Sister Dina Rosare, Rebecca Montemor, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesucristo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog na inyo pong nakapili ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kasama ko po si Brother Rimar, Brother Aljon sa Bible reading, and si Deji Box. Salamat po sa ating pong technical side. Pagpalain ka po ng Panginoon, Deji Box. Amen. At muli, lagi po nating tandaan, huwag na wag po nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Good morning, Sister Jane Ioy. God bless. Ang buhay ko ngayon, payaman may kulay, pinatawad at pinagmumungkulan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. God bless.